Ito po yung napakaganda. Pwede ko pong i-recommenda sa inyo lalo na kapag kayo po ay bago. Napakadali niyang gamitin at para makasigurado ka, malalaman mo nasa tamang tinatapatan mo po yung aura ng gold. Siya po ay magkocross. So ibig sabihin alam mo na po yan, nasa tamang tinatapatan mo na po yung aura ng gold. Ang i-recommenda ko po lalo na rin kung kayo po ay bago. Isang mapagpalang araw po at magandang buhay sa atin pong mga kababayan, sa atin pong mga ka-TH. Ito po yung pinusuan ng ating isang ka-TH mula po sa Cubao, Quezon City. Ito po yung long wrist locator, single antenna. Ito po yung bala-bala. O ano pa rin po yung ating ibabala, yun po yung ilulocate ng atin pong dalawang single antenna. So mga kababayan, mga ka-TH, ito po yung napakaganda na pwede ko pong i-recommenda sa inyo lalo na kapag kayo po ay bago sa paghawak po ng ating mga gamit. So ito po yung maganda mga ka-TH na napakadali niyang gamitin at para makasigurado ka na malalaman mo nasa tamang tinatapatan mo po yung aura ng gold, ay 2 piraso po ang ating gagamitin at siya po ay magkocross. So ibig sabihin alam mo na po yan, nasa tamang tinatapatan mo na po yung aura ng gold. So ito pa rin mga ka-TH, mga babayan, ito pong 2 pirasong single antenna ay napakarami niyang dala na pwede niyang magawa kung ikukumpara po natin isang tripod antenna. So ito pa rin mga ka-TH, mga babayan, ito po yung long range locator na pang malayuan, pang long distance. Ang long range locator, tripod antenna, maging single antenna, maging locator man yan, mga battery operated, yan po ay pang ibabaw lamang ng lupa. Tagapagturo po yan ng direksyon na kung saan po lumalabas yung aura ng gold. At kapag nalapitan na po natin, ginamit po natin ang anumang klase locator na hawak ninyo, magkocross, gagamitin na po natin yung aura meter, Japanese 1 o Japanese aura meter. So sa Japanese aura meter po mga ka-TH o Japanese 1, maging aura meter, ang nire-recommenda ko po lalo na rin kung kayo po ay bago sa pagkabit pa rin po ng mga aura meter o Japanese 1. So yun pong aura meter ang mas maganda rin po doon sa mga bagong nagamit ng atin pong mga gamit. So yan po yung maganda mga ka-TH, mga babayan. At muli pa rin po, ito po yung bala-bala. Kung ano pa rin po yung ating babala, yun po yung ilulocate ng atin pong locator. So nakadepende na po yun sa inyo kung ano po yung ating gustong hanapin at yun po yung ating babala. Pero kapag hindi mo pa siya binalahan, volume po ng tubig yung kanyang ilulocate, maging sa mga bukid, maging sa mga tabing bahay na gusto magkaroon ng flowing, yung kusang tumutulo po yung tubig at hindi mo na kailangan gamitan ng Jetmatic. So ito po yung ginagamit sa paghanap po ng volume ng tubig, na pwede mo rin pong gamitin yan sa paghahanap po na ating hinahanap sa ating mga area, lalo na po kung may kinalaman sa Yamashita Treasure. Ito pa rin mga ka-TH, mga babayan, 24 carats gold ring na atin pong gagamitin bala sa atin pong 2 single antenna. So ito po, kapag ginamit mo ang 2 piraso, isa lamang ang iyong babalahan at hindi po 2. Pero kapag isa lamang po ang iyong gagamitin, isa lang din yung bala. Kung ikaw ay kanan, sa kanan mo rin po ilalagay yung may bala. Kung ikaw ay kaliwa, sa kaliwa din po ilalagay yung may bala. Pero isa lang po ang iyong babalahan. So ito pa rin mga ka-TH, mga kababayan, meron po ako ditong ilulocate gamit po ang 2 single antenna. At ito po yung 18 carats gold ring na gold po yan. Yan mga ka-TH, ito po yung ating bala. So sa paggamit mo pa rin po at pag-aaral, lalo na kung yan ay manual, maging doon sa mga battery operated, ang una mong gagawin ka-TH, kailangan i-check mo muna po yung handle, dapat hindi po siya nagbibigil. At kapag kinapitan mo na, ipipil mo na po yan, dadambahin mo kung ano po yung paghawak natin sa locator. At kailangan focus din po yung ating kaisipan. Nanamnamin mo yung paggamit, isa sa puso mo yung paggamit ng ating locator. So una mong gagawin ka-TH, mga kababayan, kailangan pag itinaas mo po ang locator, ano mang klaseng locator ang hawak mo, kailangan makapagpa-steady ka ng kaya kahit hindi pa nagalaw yan.
Pero kapag bago ka at itinas mo ganyan, so hindi mo po mababalanse yan. Ganyan po yung takbo niya. So ganyan po yan, kahit saan po yan magdidireksyon. Pero kailangan, pag itinas mo po yan, kahit 3 minutes, kahit 1 minutes yan, o ilang segundo, kahit 10 seconds, kailangan mapanatili mo po yung balanse. Yung paghawak po natin ng singilatina. Kailangan, pag itinas mo ganyan, mapapa-steady mo siya ng 10 seconds. Huwag mo siyang pagagalawin, at kontrahin mo muna kung siya sa magtuturo. Ganyan po yan, yung pag-aaral sa paghawak po ng ating singilatina, maging anumang klaseng locator ang hawak po natin. Kung kayo po ay bago, yan po yung inyong gagawin. So ito pa rin mga katis, mga kababayan, isa sa puso. Ipipil natin yung paggamit, dadamahin natin, at higit sa lahat mga katis, kailangan bubuo po tayo ng ground, yung magnetic wheel. Ito pong Longris locator ay hilahin po ng aura ng gold, at kailangan pag hinila po yan, nandiyan po yung ating ground. Tayo po yung nakakunikta sa pamamagitan po, pagtapak natin sa lupa, tayo po yung kukunikta. Tayo po yung gaground patungo po doon sa ating hinahanap. So ganyan nga mga ka-TH, isa puso nyo lamang po yan. At kung kayo po ay mayroong magandang hangarin, may magandang layunin, mabuti yung kalooban, yan, samahan lang po ng dasal at tiwala. Yan po ay ipagkakalob sa inyo kung ano man po yung inyong nais. So mga ka-TH, mga kababayan, naway makatulong po ang simpleng video ito, lalo na sa atin pong mga baguhan. Kailangan malinis po yung ating kalooban. Number 1 po yan. At iisa lang yung iniisip, o wag po yung may panglalamang. So ito pa rin mga katis, mga kababayan. Ito pa rin, kailangan yung paghila po natin ng antena, iingatan nyo po yan. Ganun lang po yung paghila natin. Huwag po natin hilahin at huwag pong bibiglay dahil mayroon pong bearing na maliit yan diyan. Yan. So ganyan lang po yung paghila natin. At sikapin nyo po yung antena natin ay tuwid na naka-curve po lagi pababa. Hindi bali naka-curve siya pababa. Huwag lang po nakatagilid o parang ahas yung ating antena. So ganyan po yan, lagi nyo sisipatin bago kayo gumamit. So naka-align din po yan. Nakaset din po yung pagkukan ng ating antena sa connection po ng nasa loob. So ito pa rin, mananatili po yung ground natin, yung magnetic natin. Kapag itinaas mo po ang dalawang singilatina, pag-aralan mo yan, sabay silang tataas. Tamang taas. Ang pamantayan po natin, itong may kilikili, hindi po lalampas sa balikat, hindi naman po nakatungo, hindi rin naman po nakatingala. So ibig sabihin, pag itinaas mo ng konti, pantay, tungo ng konti yan. 45 degrees ang atin pong locator. So pakikiramdaman mo na po yung dulo ng antena. Kung saan po yan hilahin ng orangold, kung saan po yung babaling. So yun po yung huwag natin kukontrahin, tutustusan natin para magturo po yan doon sa ating hinahanap. Ito pa rin mga ka-TH, mula pa rin po, huwag nyo kakalimutan yung pagpahid ng dulo ng antena sa lupa. So ganyan yan. Pag itinaas po natin ang dalawang singilatina, ayan. So pakikiramdaman na po natin yung paghila niya. Ganyan po yan. So minsan pagka kayo hindi makapagpagalaw, nandyan po yung pagkontra ninyo. Pag gumalaw na po yung ating singilatina, hindi na po ninyo tinutustusan. Kailangan tutustusan na rin po natin. So kapag itinaas po natin ang singilatina, kung ano po yung pagkakataas niya, kailangan hindi po yung bababa, hindi rin tataas. Yun din po yung baling niya. Antay din po yan. Kung tungo na konti, mula po sa simula, tungo din po yun na konti. Hindi po nababa ng ganyan yung kamay natin. Naka-permis po yan. So ganyan po yung paggamit natin sa singilatina. Yan mga ka-TH, yan po ay isinasa puso yung paggamit ng ating singilatina o maging dalawang antena. So ganyan po yan. So pa rin po siyang tuturo kahit po yan ay nakabaon. At gaano man yan kalalim. So yun po yung kakayanan pa rin na magagawa o kayang ilocate po ng ating locator kahit napakaliit po na gold ring lang yan o ikaw ay may kakayanan po na makapag-locate ito at maging yan ay kahit na nakalubog sa tubig. So yan po yung kakayanan na magagawa po ng ating locator lalo na kung yan ay manual. So ito pa rin mga ka-TH, mga babayan. Yan pa rin yan. Makikiramdaman lang ninyo kung saan po yan bumabaling. Kahit man po yan ay maraming gold o aura ng gold na yan po ay lumalabas. So, iisa lang po yung pinanggagalingan yan. Lalo na kung yan po ay magkakalapit lamang o hindi kalayuan. Yan, pero na lamang kung dito may lumalabas na aura gold at ang distance ay 50 meters, so hindi na po yung kasama. Pero kapag yan ay mga 5 meters lang hanggang 10 meters, kahit yan ay 4 na lumalabas po yung aura ng gold, iisa po yung pinanggagalingan yan. So pinadami yon yung labas ng aura ng gold para
malito po yung ating mga treasure hunter. So ganyan pa rin yung iniisip po ng iba na marami po ibinaon dahil marami po lumalabas ng gold, pero ang una pong pagbabasihan natin doon yung distansya ng bawat isa. Pinadami yon, pero isa lang ang pinanggagalingan yan. Ito pa rin mga katiks, mga kababayan, dyan pa rin yan. Ganyan pa rin po yan, doon pa rin sa tuturo. Wala pong ibang ilulukit yan kundi yung gold. Hindi dahil na doon po yan nakalantad. Kahit po yun ay nakabaon, ay may kakayanan po itong ating dalawang single antenna. Ito pa rin mga katiks, mga kababayan, ito po yung gold na kapag pinapatan, ayan, ay magpo-cross po yan. Yun po yung kagandahan at pagkakaiba na kapag bago ka pa lamang sa paghawak po ng ating dalawang sigilatina o bago ka pa nag-aaral, kailangan 2 piraso na. Dahil kapag 2 piraso, pag pinapatan mo yan, kahit hindi ka ganong marunong magpagalaw at alam mo nga dito, pag tumapat ka, so nagpo-cross na siya. Yun yung kagandahan na 2 pirasong sigilatina. So kapag isa lang po mga katiits, kapag isa lamang ang ating gagamitin, so mananatili pa rin po yung ating ground. Yan, yan pa rin po yan. Yan, pusa po siyang gagalaw kahit po yan 2 kamay. Pusa po yan sa pamamagitan po ng ating ground, ng ating pulso. Yung paghawak natin dapat gitna ang palad, at yun, nandun na po yung dinadama natin, isinasa puso. Napakahalaga po niya. Kailangan number 1 pa rin po yung hindi naglalayag yung ating kaisipan. Ayan, dyan pa rin. At ito po yung aking tatapatan. Gamit po ang sigilatina. Pag magtatapat kayo mga katiks, kailangan may kalahating dangkal lang yung dulo natin pong gagamitin. So hindi po dapat mahaba. So pag mahaba po yan, sasabit po yun sa dibdib. So ito pa rin. Yan. Yan, ito po yung ating sigilatina na kapag tinapatan po natin, ganyan po yung magiging reaksyon ng ating dalawang sigilatina o isang sigilatina. Iikot po yan, lalo na kapag buo na po yung frequency, yung magnetic field, at ibig sabihin yan, nasa tama po yung ating tinatapatan na. Kaya ito pa rin, ito po yung pinusuan ng ating katiits mula po sa Cubao, Quezon City, 2 sigilatina. Yan, ganyan po yung pag-ikot niya mga katiits. Yan, so mga kababayan, mga katiits, ako po ay nagpapasalamat sa lahat na nag-subscribe sa aking channel. So maraming salamat po sa inyo lahat, maging sa mga nanonood. Pagpalain po tayo ng maraming biyaya at higit po ang isang magandang kalusugan. So mga kababayan, mga katiits, mula po sa Mindanao, sa Southern Leyte at sa buong probinsya ng Pilipinas, shout out po sa inyo lahat, lalo sa ating mga ka-treasure hunter. So ingat-ingat. Muli po, maraming salamat. Dalangin ko na ipagkaloob, maging matagumpay kayo sa lahat po ng inyong hinahangan. Maraming salamat mga katiits. Hanggang sa muli, God bless you all.